Magandang araw mga repa. Nandito na naman tayo sa mall. Gagawa tayo ng video. Itong video na to is motivational video to. Although wala naman talagang saysay lahat dahil mamamatay nga tayo. Kahit anong gawin natin dito is wala rin naman talaga yan para sa kawalan. Pero sa enlightened mind o sa kawalan, mata ng kawalan is lahat dito ay parang nagsasayang lang ng oras kasi nga 'di ba nag-exist tayo para mag-reproduce lang din, survival and procreation. Yan lang talagang main reason kung bakit tayo nabuhay. Hindi rin natin control kung bakit tayo nandito. Kasi dinala tayo ng parents natin, which is mostly naman ng mga parents natin ay beta beta condition or tinatawag nating blue pill. Blue pill yung mindset nila or tinatawag nating carnal base. So wala rin silang control yan. Nagdidikta sa utak nila is impulses, instinct, desire na mag-survive at mag-procreate. So in short, ego-based tong mga tao na to. At 90% ng mga tao ay ganun nga, blue pill mindset or tinatawag nating ego base. Kasi ang purpose lang naman ng ego is mag-survive at mag-procreate. Which is yun nga yung program nga ng realidad na to. Hindi lang naman yun yung tao, pati mga hayop, tsaka mga living organism. Yan yung program nila, ego base. Na mag-survive lang at mag-procreate. Now, sa Gnostics at Buddhist, dinivide nila yan sa tatlo, di ba? Yung category ng tao. Meron logical. Itong logical na to is, ito yung mga tao na natuklasan nga na social construct lang ang lipunan, tsaka gawa-gawa lang tong mga brainwashing and conditioning na nga to sa lipunan. Yun yung tinatawag nilang matrix. Pero, sa black pill kasi ang matrix kasi talaga is existence tsaka yung katawan mo eh. So magagawa mo na lang talaga dito is mag-focus ka na lang talaga sa survival mo. Kasi yun din talagang default program eh. Magfo-focus ka lang din talaga sa survival mo. Halos lahat naman ng ipipa-face ng tao eh, lalaki man or babae is yun talagang marirealize nila na nandito lang pala tayo para mag-survive at mag-replicate nga, procreate. So, magfo-focus ka na lang dyan. Tsaka, hindi mo na rin iisipin yung mga judgment ng ibang tao. Kasi 'di ba sa blue pill na mindset is, iniisip natin na parang may pakialam talaga yung tao. Yan yung na-realize ko. Dati na, parang people pleaser pa nga ako dati. Kasi nga, naiisip ko yung mga judgment ng tao. Yung pala, dahil nga, isang living organism lang yan at individual. At nakafocus lang talaga siya dun sa main reason kung bakit siya nandito, which is survival and procreation. Sure, yung mga tao na nasa paligid mo, may judgment yan sa utak nila. Panandalian lang yan, transient. Pero, after nun, is magpo-focus na rin uli sila sa kani-kanila nilang pangangailangan. Kaya, wag na kayo mag-focus sa mga basher, mga haters, tsaka yung mga nagsasabi sa inyo ng mga masasakit or kung ano-ano pa man negatibo na ginagawa nyo sa buhay. Kagaya nung example, yung parent ni Carlos Yulo na negatibo, 'di ba? Dahil hindi siya sinusuportahan. So, ikaw, ang magagawa mo na lang talaga is mag-focus ka na lang talaga sa survival mo. Yun din ginawa ni Carlos Yulo, 'di ba? Talaga nag-focus talaga siya. Kasi yung mga judgment na yan, wala naman talagang pakialam yung mga tao talaga sa iyo eh, sa totoo lang eh. Kahit yung mga kaibigan mo, kahit nga yung parents mo sa totoo lang eh. May kani-kanila talaga silang pangangailangan talaga eh. Yung talaga na ang kulit, medyo na istorbo ako dito kasi nandito ako sa harap ng Balenciaga. Meron yung chick na parang nanghihit pa ng sales lady. So, mabalik nga tayo dyan sa usap na yan. So, yun lang talaga motivation eh. Tsaka, wala naman din talagang tutulong sa'yo kasi bawat individual talaga selfish eh, tsaka individualistic eh. Hindi dahil sa gusto talaga nila, yun talaga yung default program. Kasi nga yung katawan nga natin negatibo, lagi tayong nasa state ng hunger eh.
Diba sinabi ni SQS, yung state of hunger, hindi lang naman sa gutom yan eh. Sa pangangailangan ng katawan na nutrition eh. Hunger ka sa desire mo, sa biology mo, tsaka sa mga iniisip mo. Sa dami ng mga iniisip mo, tsaka sa emotion mo, hunger pa rin yan. Yung always in a need ka, always in a need. Physical, nutrition, emotional, tsaka yung mga iniisip. Now, sa enlightened mind is wala na yan. Yan yung nagda-drop na yung ego. Actually, pag sa unang phase nga na enlightenment, mawawala ka na ng gana kumilos talaga eh. Yan yung mga yung mga ibang na-reach yung enlightenment is parang pinabayaan na yung sarili kasi nga wala na silang pakialam nga. Kaso ang problema nun is nandito ka pa rin sa physical. Kailangan mo pa rin talaga mag-survive. So yung mga sinasabi na huwag ka na magtrabaho, huwag nyo paniwalaan yan. Dahil nandito ka pa rin sa physical, kailangan mo pa rin mag-survive. Buti sana kung mamatay ka ng mabilis, di ba? Or kung kaya mo magpatiwakal ng mabilis, ganun-ganun lang kadali is okay lang yun. Na pabayaan mo na yung survival side mo. Pero hindi kasi ganun tayo program. Tsaka masakit, di ba? Masakit in pain. Masakit yung magpapatiwakal ka. Tapos kung hindi pa successful is may chance pa na makomatos ka, di ba? Meron mga hindi successful na nagpatiwakal eh. Kaya nga ang the best talaga, bang-bang lang talaga sa utak eh. Yun yung talagang quick talaga na hindi ka makakaramdam tsaka parang isang lang kisap mata. Wala na, patay ka na agad. Eh yung mga pagbibigti, 'di ba? May or pagsusunog ng katawan tapos pagtalon sa building, 'di ba? May chance pa kasi na mabuhay ganyan eh pag hindi successful yung ginawa mong pagpapatiwakal. So yun nga, yun na lang talaga motivational nyo na yung focus na lang talaga kayo sa sarili nyo kasi wala naman din talagang tutulong sa inyo illusion yung 'di ba? Yung relasyon nga, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo 'yan. Kahit kapamilya mo, kapatid mo, girlfriend mo, asawa mo, anak mo is isang specific lang din yan na living organism or individual na may kani-kanilang pangangailangan which is naka-wired nga dun sa survival or sinasabi natin ego. Kasi yun yung ego, 'di ba? Yung program ng ego is survival lang talaga at procreation. So, bawat mga tao rin is hindi mo na rin kailangan i-share to mga ganitong knowledge sa mga tao na yan kasi lalo na sa paligid mo. Lalo na pag black pill ka na, ibig sabihin na reach mo na yung higher wisdom or kahit di ka enlightened, basta na black pill ka is mapapansin mo yung mga tao is kumikilos sila base sa realidad nila, base sa mindset nga. Di ba nabanggit ko na yan dati dahil nga kinategorize yan ng Gnostics na tatlong tao, yung beta, yung blue pill, red pill, tsaka black pill. Yung blue pill is ego-based yan, carnal based is mapapansin mo, mahalaga lang sa kanila is mag-survive at mag-procreate. Doon lang talaga yung wala silang higher wisdom at kapasidad. Tsaka wala rin morality yan eh, talagang mga kilos talaga nila is base lang talaga doon. Which is parang mga hayop lang din. Di ba yung mga hayop, wala naman silang morality, di ba? Parang, hindi nila alam yung masama or mabuti. Naka-wired lang sila doon na basta may makain sila, baliwala na kung manlamang sila sa kapwa or makapanakit. Yan yung mga CEO, 'di ba? Walang pakialam yan sa sa damdamin ng mga tao kung sino mahihirapan. Basta mahalaga lang sa kanila yung survival. Which is yun naman din talaga yung default program nito. Pero yun nga, para maiwasan mo yung mga ganyan tao para hindi ka magamit. Sineshare ko lang yung knowledge na yon para malaman mo na tatlong klase pala yung tao dito na makikita mo sa lipunan. 90%, sabihin na natin, 90% carnal base or ego base. Alam lang yan mag-survive at mag-procreate. Tsaka obvious na obvious talaga yung mga kilos nila is predictable. Base lang talaga doon. Tapos yung logical base, yan yung mga may konting katiting yan ng wisdom na spark or spirit pero hindi nila natatap yung higher level ng awareness na tinatawag natin. Yan yung mga conspiracy, red pill,
mga natuklasan nila yung female nature, tapos magsi-self-improve sila para dun sa goal na yon na malabanan nga yung natuklasan nga nila na social construct. Pag black pill ka is, alam mo yung carnal based na mga tao, ego based na tao, alam mo rin yung red pill na mga tao, yung mga nagko-compete, nag-aano ng game, tapos nagse-self-improve. Walang masama niyan. Dahil nga nalaman mo na red pill yan is, gagawin mo pa rin yan. Pero, ang reason, doon ang nagkakaiba. Ang rason mo is, kaya ka nag-gym, nag-exercise, nagiging presentable at malinis kasi nasa lipunan ka pa rin. Kailangan mo talaga mag-survive. So, mapipilitan ka talaga at gagawin mo talaga yung makakaya mo para makasurvive nga dito sa pang-araw-araw. Dahil nga nasa lipunan ka di ba? Society. Ano pipiliin mo? Sa jungle ka? Sa gubat? May kipagsapalaran ka? Manghabol ng hayop at pumatay? O magtanim ng prutas at gulay? At magantay ng ilang buwan para patubuhin to, tapos sabay magbababad ka sa initan, o magtrabaho ka ng 9 to 5 or mag-business. O mag-business na kukuha sa'yo ng maraming oras, di ba? So hindi naiiba yan sa empleyado, pareho lang din yan. Basta ang goal lang talaga is pumera lang talaga. Yun lang din talaga mahalaga Kaya mas maganda talaga mag-selfish ka na lang talaga Kasi doon naman talaga wired lahat na maging selfish din talaga. Tsaka ang priority lang naman ng bawat individual talaga is survival. Tsaka kaya naman tayo nandito talaga is para doon lang talaga sa purpose na yon, na mag-survive at mag-procreate nga lang. Pero yun nga, dahil sa black pill is hindi na natin priority ang procreation kasi nga illusion yun. Illusion yan, genetic legacy na yan. Isang consciousness lang tayo, which is living organism. Hindi naiiba yung DNA mo as a tao sa iba pang mga living organism, which is yung mga hayop tsaka insekto. Hindi rin naiiba yan. So, pareho lang kayo ng conscious at ang program lang talaga ng DNA mo is yun nga, mag-survive lang talaga at mag-replicate, mag-procreate. So, illusion yung snap nyo na sa utak nyo yan. Alisin nyo na sa mga agam-agam nyo yan na kailangan mo mag-procreate at kailangan mo. Ego yan Yan yung blue pill nga di ba, na mentalidad. Wala namang masama yan, pero yun nga, bawat choices mo kasi may consequences Ibig sabihin, hindi ka nagiging malaya kasi pag nagkaanak ka, kukuha yan ng oras mo tsaka pera, di ba? So, maubos talaga yung oras mo dyan. Although wala rin naman masama dyan dahil yung mga tao nga is kumikilos lang talaga base sa mentalidad nila, di ba? Either blue pill, red pill, black pill. Pero yun nga, yung black pill kasi is kalayaan. Non-physical kasi siya sa nalalaman mo. Tsaka binibigyan ka ng choice. Mamili kung anong experience. Which is predictable rin naman. Pero yung experience na mapipili mo is alam mo. Alam mo kung bakit mo pinili yon, bakit ganun yung nangyari. Kasi nga, alam mo yung bawat choices is may future consequences. Multiple consequences yan. Hindi lang yung isa. Sa mga blue pill mindset is, hindi nila alam yan. Yung mga choices nila is base lang sa impulse, desire, tsaka doon lang talaga naka-wired sa survival at procreation. So in short, parang hayop din talaga itong mga tao na to. Kaya minsan iniiwasan ko yung mga yan Kasi talagang promise yan yung matitigas ulo. Kaya nga yung parents ko ganito, sasample lang ko kayo. Wala na akong pakialam kahit parents ko pa yan or kapatid ko. Sinasabi kasi nila, sinabihan ko na yan, mag-detox sila ng heavy metals. Kasi yun talaga yung pinaka-cause ng sakit talaga. Kasi lahat talaga ng living organism dito, kahit bata, matanda, hayop, insekto, is connected na talaga sa AI, quantum computer. So yan talaga yung nagko-control sa humanity, yung AI, quantum computer na yan. Kasi nga connected tayo dahil contaminated na nga yung hangin,
tubig, tsaka kinakain natin ng heavy metals, which is yun yung namumuo sa katawan natin na magiging nanobots. Tapos yan yung magkokonekta sa atin sa lahat ng mga electronic devices or mga frequency na nag-i-emit, which is yung kable ng kuryente, nag-i-emit ng EMF yan. Tapos yan din yung nagbibigay ng sakit. Napapansin mo yung iba, sinasabi nila, oh bakit siya? Healthy naman yung kinakain niya. Tapos sabay nagka-cancer pa rin siya. Gaano mo ka-sure na healthy yun? Contaminated nga ng heavy metals di ba? Para ma-detox mo yung heavy metals, is talagang kailangan mo kumain ng mga herbs and spices. Which is yung coriander nga, spirulina, garlic, yung tubig mo is distilled. Kaso mahal Pwede na mineral. Basta less talaga yung although yung mineral water kasi mayroon pa ring heavy metals yun, pero less lang din. Pero yan pa yung another side talaga ng black pill na yun nga, lahat nga ng living organism is connected talaga sa AI quantum computer. Hindi ko alam kung sinong may hawak nitong kademonyohan na to kasi targeted din ako niya na technology na yan Malalaman lang yan ng mga ibang nakakaalam nito na targeted din ng technology na yan. As in yung 24/7 ka talaga na ita-target, hindi ka talaga papatulugin. Yung parang may tumutusok-tusok sa katawan mo tapos basta isa na rin yan din yung nag-cause ng varicocele ko Na parang yung left testicle mo is parang may ini-slash dun sa loob. Kasi may heavy metals nga, di ba? Di ba may study niyan? Yung testicle daw ng mammals, lahat ng lalaki na living organism is merong microplastic. May study niyan Search niyo sa YouTube yun. Totoo yan. Yung sinasabi nila microplastic na yan sa testicle ng lalaki, hindi yan yung nanotech yan. Yan yung sinasabi ko na nagpapatunay na totoo tong sinasabi ko. Maraming mga ignorante na hindi alam yan. Alam lang nila na heavy metals saka microplastic pero hindi nila alam na AI talaga nagko-control sa lahat. So lahat ng sakit yan din sisihin nyo. Tsaka yung mga napapanot dyan. Kasi binobomba kayo 24/7 ng EMF sa ulo di ba? Sa utak. Pag napansin nyo, nag-detox ako ng heavy metals buong taon Kumapal yung buhok ko agad. Tingnan nyo yung improvement, tsaka yung kutis ko gumanda. Kasi nga, kaya naman talaga ako umuwi ng Pilipinas kasi nga, dito ako na-activate sa bansa na to ng technology na yan. Buti na diskubrihan ko rin yan dahil sa mga conspiracies lang din. Tapos, yun nga, yung mga ibang targeted din na tao ng technology na yan. Tapos, natuklasan ko yung channel na i-detox nga yung heavy metals. Ayun, gumana naman siya. Although, kaduluduluhan yan Meron talagang ibang kagaya ng microplastics, hindi mo talaga malalabas sa katawan yan Kahit anong kain mo ng herbs Meron nakakalabas niyan yung banana paste, yung apple paste na may onion. Pero sa sikmura lang yun Pero yung sa buto, tsaka yung sa muscle na naka-embedded, tsaka sa dugo is hindi talaga. Habang buhay mo na yan dala. Kaya nga, yung heavy metal detox na sinasabi ko is habang buhay mong gagawin yun. Lalo na kung anong edad mo ngayon, ganun na yung kadami yung contamination sa katawan mo. Kaya hanggat maaga is talagang umiwas ka na talaga sa mga processed food. Mag-meat base ka na lang talaga, tsaka patatas. Ganyan. Tapos, pag kunin mo na lang yung mga minerals at nutrients sa pure na powder na nabibili. Hindi na nga rin ako kumakain ng saging Kinukuha ko na lang yan sa patatas yung potassium. Yung vitamin C, hindi na rin ako kumakain ng prutas. Kasi nga, contaminated nga na heavy metals yan. Nag-ascorbic acid na lang ako na puro. Yung powder. So, yung shinare ko sa inyo na kailangan yung kainin is yun lang talaga. Yun lang talaga. Yun, napakasimple lang. Paulit-ulit mo lang kakainin yun. Magiging healthy ka na talaga. Actually, tumangkad pa nga ako Diba, kwento ko nga sa inyo, 5'8 na, 5'8 and a half na ako kasi onti na lang difference sa ka-flat ko na 5'9 So, by December, mag-whey protein pa rin ako gagawin kong twice a day yung whey protein ko. Umaga at gabi.
So, by December, maximize ko na yung genetic ko, 5'10 na ako. Yun yung estimate ko. Kasi nga, ang realistic talaga is 1 to 3 inches talaga eh. Yung pag-maximize mo ng genetic mo eh. Yun yung realistic talaga. Eh, since nalagpasan ko na yung 5'8 na height, 5'8 and a half na ako, parang height ni Ryan Garcia. So, may potential talaga na mag-gain pa ako ng 1.5 by December. So, 5'10 na ako. Ilalapag ko yung receipt na yan kasi merong infrared na nagme-measure ng height and weight dun sa trabaho namin eh. Gagawin ko yun para sa inyo. Papakita ko sa inyo talaga na hindi ako nagsisinungaling na mga sinasabi ko dito may evidence base. Sasabihin nila, oh, hindi naman tumatangkad, 38 ko na, hindi ka na pwedeng tumangkad. Eh kaya nga, 38 na nga ako pero buong buhay ko, calorie restricted ako. Ibig sabihin, mahina ako kumain kaya payat ako. Biruin mo, para sa edad ko, 38, 61 lang yung weight ko. Ano yan, high school? Since high school ako, 61 na yung weight ko, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi ko pa rin talaga na ma-maximize yung genetic potential ko. Kasi dapat, kung 38 ka, dapat mga at least 70 kilo ka talaga eh. 70 kilogram ka eh. Kasi masyadong magaan yan. Kahit yung kaons ko na natuklasan niya. Kasi hindi nantayan ko siya. Sabi niya, gaan mo naman. Sabi nga, magaan daw talaga ako, 61. So yun nga sinasabi ko sa inyo, mag-focus na lang talaga kayo sa sarili nyo. Exercise kayo. Kasi yan talaga yung ano mo eh, yan talaga yung gamit mo eh, yung katawan mo eh. So kailangan panatiliin mo yan na healthy. Kasi una yan, magi-start yan sa kinakain mo talaga. Tsaka yung pagdi-detox ng heavy metals. Para maiwasan mo nga yung yung targeting na yung sinasabi ko na nagkukos ng cancer, lahat ng mga sakit. So, yan. Kumain na lang kayo nung mga pinos ko na meat base, tapos yung source ng carbs nyo is patatas at kamote. Tapos siguro mag-juice, pwede rin kayo mag-juice, saging, pwede na rin saging. Kaysa kayo, kung papapiliin ako tinapay o saging, saging na lang. Kasi yung tinapay, process pa rin yun eh. So yun, mag-focus na lang talaga kayo sa sarili nyo kasi wala talagang tutulong sa inyo. Walang Diyos na sasalba sa inyo. Kasi pag after mamatay nyo is kawalan na rin talaga. Wala na. Lahat ng achievements mo dito, experiences mo, lahat ng mga memories mo, pati yung damdamin mo, emotion mo is wala na yan. Nasa kawalan na yan. Wala ka talagang madadala sa kamatayan. So, yun lang talaga yung motivation na video na malalapag ko talaga na mag-focus ka na lang talaga sa survival mo eh. Tsaka sa health mo talaga. Yun lang talaga kasi yun yung ano mo dito, drive mo eh. Habang buhay ka, yung katawan lang talaga eh. Diyan din naka-base lahat, di ba? May experiences mo, pain, hunger, excitement, kung ano pang emosyon. Pero may another side pa ako na sinasuggest sa inyo dahil nga na black pill na kayo is kung kaya nyo matap yung enlightenment is i-achieve nyo rin yun kahit papaano habang buhay pa kayo. Para, although wala rin naman saysay dahil pero yun nga, para ma-experience nyo lang yung sinasabi ko na 0 point. Yung inner peace na sinasabi ko or kapayapaan. Para kahit buhay ka man, is na-experience mo yung kamatayan at kapayapaan na sinasabi ko. Or sinasabi ni SQS na immortality. So, yung mga nasa Bible is talaga yun, metaphor lang yun. Yung heaven on earth experiences, yun yung enlightenment na sinasabi nila na may experience mo. Kasi yung existence ang hell eh. 'Di ba sabi nila fall of man. Yan yun yung existence, fall of man. Kasi nga, yung kawalan naging material. Sa material, punong-puno ng limitasyon at negatibo. Which is nga yung katawan, di ba? Diyan lang naman na talaga nagre-revolve lahat sa katawan eh. Kung wala kang katawan, kung
non-existent ka, magsasuffer ka ba? May experience ka ba? Pain, hunger, excitement, kung ano-ano pang experience yan. Wala, di ba? Immortal. Kaya yun lang talaga ang pinaka-immortal state eh, yung kawalan talaga eh. Which is matatap mo yan sa enlightenment nga na sinasabi ko sa inyo. Matatap mo siya. Matatap mo siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, yun nga, mag-focus na lang talaga kayo sa survival nyo. Kasi wala naman talagang tutulong talaga sa inyo eh. Illusion niyang nanay, tatay, kapatid. Kasi isang living organism lang din yan na may kanya-kanyang pangangailangan, which is nakabase nga sa ego or survival. So, magkagipitan man is unahin talaga nila yung sarili nila. Kahit naman ikaw, kahit nga ako, enlightened na ako, unahin ko pa rin talaga yung sarili ko. Unahin ko pa rin talaga yung sarili ko kasi may katawan eh. Kung hindi ako makakaramdam ng pain, hindi ko unahin yung sarili ko. Nakakaramdam ako ng pain eh. Kahit sino naman tanga eh. Unahin sarili. Kahit sabi mo yung pinakamabait eh. Basta magkagipitan talaga, unahin pa rin talaga sarili. Yung pain kasi talaga yung nagpapahirap eh. Suffering talaga tong existence eh. Kaya nga sinasabi ni SQS, wala akong pakialam kung mayaman ka, mahirap ka, pogi ka, maganda ka, famous ka, talented ka. Sa dami ng achievements mo dito is magsasuffer ka talaga dahil may katawan ka eh. So, paano? Yun lang siguro. Sana naliwanagan na kayo sa motivation na sinishare ko dito. Walang tutulong sa inyo. Walang Diyos. Kawalan lang talaga. Kawalan lang. Walang Diyos. Walang sasalba sa inyo. Kahit parents nyo, pwede kayong tulungan, pamanahan, mga ganyan. Kumabait kayo. Pero, yun nga sinasabi ko, may chance na magbago na isip yun. Kaya nga ako, 21 pa lang ako, hindi ko tiniwala talaga yung pagtanda ko sa sa parents ko kasi pwede talaga magbago isip niyan eh. Sinasabi ko sa inyo. Merong nga iba, 'di ba? May nag-comment 'di ba 20 years na mag-asawa. Nagbago ng isip yung babae, 'di ba? Lalo na babae, basta may opportunity talaga na na alpha fox beta box. Talagang magma-monkey branch na 'yan. Kahit naman din lalaki, kaso ang lalaki, habang tumatanda, paunti na paunti yung option talaga eh. Kasi hindi naman tayo yung picker eh. Kung tayo lang picker, bakit hindi, di ba? Hindi tayo picker eh. Babae ang picker. Kaya nga ako, hindi na ako mapili. Tsaka hindi naman ako makaka-reproduce dahil nga sa varicocele ko nga, di ba? So, kaya malakas loob ko mag-dog out. Ibig sabihin ng dog out ko, sino-sino na lang din. Napansin rin yan ng ka-LDR ko tsaka ng mga exes ko eh. Sabi ko, ikaw kung sino-sino na lang pinapatulan mo. Natawa na lang din sila sa akin dahil kung sino-sino na lang daw. Tawag doon is dog out. Kung sino yung nagbato sa'yo, yun yung papatulan mo. Pero hindi ko ina-advise sa inyo yan lalo na yung mga fertile dyan. Kasi ako infertile ako eh, kaya malakas loob ko eh. Hindi na ko naman masasabi na 100% na infertile ako, pero alam ko na may varicocele ako is natatry ko talaga na withdrawal lang, hindi talaga ako nakakabuo. So, yun yung patunay ko. Tsaka si Daniel din yung sa Hiding in My Room. Si Daniel talaga, nilalabas pa niya sa loob. May varicocele din yun eh. Nilalabas pa rin niya talaga sa loob. Lahat ng exes niya. Mas maraming body count yun. Pa-nerdy lang yun eh. Pero maraming body count yun. Nilalabas niya sa loob pero hindi talaga siya nakakabuo. Yan talaga yung drawback pag may varicocele ka eh. Hindi ka makaka-reproduce. Targeting na rin yan. Dahil nga sa AI, yung AI kasi tinatira niyan yung may sariling utak eh. Pag wala kang utak, hindi mo sinusunod yung program, is walang pakialam sa yung AI. Pero kung may utak ka, titirahin ka, 'di ba? Yung mapapanot ka, hindi ka tatangkad. Kaya nga mostly na matatalino, 'di ba, mga pandak. Tsaka napapanot kasi nga tinitira sila ng AI dahil nga hindi sila nag-stick sa script eh, yung program na sinasabi ko. So, ito nga yung biggest black pill, heavy metal detox. Pwede nyo rin gawin yung sinabi ng subscriber na
water fasting kung mataba ka. Pero kung slim ka na is hindi advisable yun dahil kakainin ng katawan mo yung muscle mo eh. Magkakaroon ka ng muscle dystrophy. Hindi atrophy, mangyayari dystrophy. Liliit yung muscle mo. Kasi kakainin ng katawan mo yan dahil yun yung amino acid, di ba, nasa muscle. Kung may extra fat ka, ibig sabihin obese ka talaga, pwede ka mag water fasting kasi gagawin fuel ng katawan mo yung fats pa eh. Dahil walang carbs, di ba? Fats pa yung kakainin niya. So, paano? Yun lang siguro, 30 minutes na. Peace.